Ito ang bearing na ilalagay natin. Ayan, saktong-sakto po siya. Oh. Talagang pang bearing po ng fan motor ng aircon. Ito. Yun. So napakarami pala. Napakaraming bilihan na ganito na bearing. Basta dali mo lang yung sample para sakto po sa butas. Ayan, no? Talagang sakto sa butas. Hindi siya gumagalaw. Ayun. So bali unang step, palasin natin yung motor. Meron na po akong kinonvert nito, no? Matagal na. Last year pa. Ay. Yon, tapos alisin yung motor. Alisin yung shafting. At alisin yung bushing, no? So, alisin po natin yung bushing. Ayan. So, tanggal na yung bushing, no? Pati yung foam, alisin natin. Yan, tanggal na. Pati yung likod, ganun din. Yan, so alisin natin yung likod. Yan, kapag hindi kaya, kuha ka ng long nose or flat screw. Ayan, no? So pwede mong itago yung bushing para magamit sa susunod na project mo. Ayan, so basa yung foam, no? Ayan, dahil magandang klase yung langis na nilagay dito. Ayan, so hindi siya basta-basta na foam, no? Para siyang, okay, parang nag-upgrade na sila. Malambot yung foam nila, tsaka nasisira, no? Ayan, so itabi ko muna lahat to. Ayan, tabi ko muna lahat. Tapos, next na gagawin natin, sasabunin natin to para kumapit yung epoxy natin, no? Sabunin natin. Sasabunin po natin gamit ang powder para matanggal yung langis-langis, para kumapit yung epoxy. Kapag tuyo na, ilalagay na natin yung bearing. So ito yung bearing daw. Kahit magkabaligtad ay okay lang yan. So yun po, no? So kailangan natin siyang igitna. Okay, so bago yon, ilalagyan ko muna siya ng glue stick, no? Para meron tayong guide. Pero epoxy po ang ilalagay natin. Kasi yung glue stick, kapag uminit yung motor, maalis lang po yung glue stick, no? So bali pang guide lang ito. Para sakto sa butas, para gitna. Yun, tapos lagyan ko yung bearing na paikot siya para nakagitna po siya, naka-alignment kumbaga, no? Ayan. Tapos gigitna natin yan. Okay, paano mo nalaman kung gitna? Ayan po, no? Pareho siya magkabilang gilid. No, yun po yung gitna. Ayan, no? So yun po, talagang gitnang-gitna siya. Ayan, no? Sipatin nyo ang gitnang-gitna. Okay? So okay na po yan kapag gitnang-gitna. Para masigurado, yung gitna pa natin. Ay, kailangan talaga gitna po yan, no? Pantay na pantay. Kasi fix na po dyan, no? So kahit 15 years hindi masisira yan. 20 years hindi rin, no? Ayan, gitna na. So yan po, nakagitna na, no? At ganun din po ang ilalagay sa kabila. Glue stick muna. Susunod, maghahalo tayo ng epoxy. Ayan, so bali yung ginamit ko yung pang body epoxy ng sasakyan, no? Pero kung meron kayong epoxy na ibang klase, yung talagang pang bakal, maganda po yun, no? Pang metal. Ito kasi pang sasakyan lang to, no? Ayan, susubukan natin to kung kakayanin. Ayan, tapos yung paste para tumigas. Ayan. Ayan, tapos halu-haluin natin.
Ayan, no? So, mix well lang po, no? Mix well. Ayan. So, madali po itong tumitigas, no? Ayan. So, bago pa tumigas, pairan na natin. Ayan. Huwag lalagay yung gitna, yung gilid lang, mas okay. Okay, so wag lalagyan yung gitna, yung gilid lang. So kailangan po talaga isentro ng maayos, no, bago epoxy, kasi fix na po ito. Hindi naman kasi basta-basta nasisira yung bearing, no. Nasisira lang yung bearing kapag nababasa, kakalawangin. Pero continue running po na nagagamit, hindi naman siya nasisira agad. Basta wag lang nababasa. Electric fan naman to, hindi naman siya nababasa, no? Kaya tatagal to. Ayun, so nalagyan yung gitna niya. Punasan ko lang. Ayun, so kailangan naiikot yung gitna na yun, no? Yun ang free wheel niya, yung gitna. Nalagyan ng konti. Ayan, bilis tumigas. Yan, bilis tumigas, oh. Naku, hindi na pwede. Ang bilis tumigas. Yan, ang bilis tumigas, oh. Mahirap palasin to. Okay, so kabila na naman tayo. Mabilis tumigas po to, no? Yung ganitong klaseng epoxy. Pag tumigas to, parang bakal. Ito yung ginagamit sa mga sasakyan, no? Sa mga bangka, sa mga waterproof. Ito yon. Gumalaw ata. Sana wag palpak, no? Kasi sayang yung effort natin kapag palpak to. Kapag po kasi hindi siya naka-align, hindi po iikot to, no? So kailangan naka-alignment. Kaya naglagay muna ako ng guide, yung glue stick. Pasmado na yung kamay ko, nanginginig na. Ayan. So ngayon, after 30 minutes, doon ko siya isalpak. Subukan na po natin. Yon, so bali nilagay ko na yung likod ng electric fan. So ito po yung electric fan na motor, no? So bali nakalagay na po siya at tuyong-tuyo na yung ating epoxy nilagay. So yon, tapos nalagay ko na yung shafting. Wala po akong tinanggal dyan, no, na spacer. So kung ano yung spacer noon, ganun din ngayon. Alright? Lalagay na natin. Tapos lalagay ko yung harap ng electric fan. Yon, so bearing po yan, no? Tanggal na yung bushing. Ang ganda ng pagkaka-epoxy, no? Napakatibay po niyan. Yon, metal epoxy po yan. So ngayon, eto na nga. Lalagay na po natin. Yan, para masubukan na kung talagang legit ba.
Yan. Kapag po ito'y gumana, so tatagal po ito ng 15 years. Napakatagal po niya, no? 15 years. Imagine nyo po, no? Yung mga aircon, na fan motor, tsaka yung mga window type, split type, bearing po yan, no? Bearing type. Oh. Pero alam ko, meron nabibiling electric fan na bearing, no? Pero bihira. Ayan. So, bali, yon, ha? Subukan na natin. Lagyan natin ng LC. Ayan. Mahaba yung kanyang spacer, shafting. Ayan, lagyan ko siya ng ano, spacer, bushing. Ayan. Tapos, hawakan natin, no? Gamit ng basahan. Para safe po tayo, di po tayo mag-ground, no? Ayan, wala kasi itong housing eh. Ayan, hawakan ko siya dito. Ayan, tapos plug natin, no? Ayan, wag pong gagayahin to, no? Wala siyang plug. No, wala siyang plug. So, bali, ito na nga po sa outlet, no? Wala siyang plug eh. Wag pong gagayahin to, no? Baka makurente po kayo. Ako lang po gumagawa nito, wag nyo nang gayahin, no? Ayan. 230 volts. Ayan, umiikot na po yung electric. Ayan, umiikot na yung electric fan, no? Sumasabit yung basahan. Umiikot na, sumasabit lang yung basahan. Ayan. Ayan, no? Ayan, tapos subukan na natin. Ayan, umiikot na yung electric fan natin. Ayan, lakas ng ikot, no? Tahimik po yung motor niya, tahimik yung buga ng hangin. Ayan, napakatahimik po, no? So, bali naririnig nyo lang yung kalaskas ng hangin, yung ingay ng hangin, yun lang yung maririnig. Pero yung ingay po ng bearing hindi po, no? Dahil bago po yung bearing natin. Ayan, napakalakas po ng hangin mga ka-repairman, no? Hindi na magi-stack ulit yan, hindi na masisira ulit dahil bearing na po siya.